Hey there mga my loves, Cancer! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So before we start your reading for October 2024, reminders po muna kasi na hindi po to for everybody and just take only what resonates with you guys. And hi pala sa mga new subscribers, ako po si Ian, welcome tuloy. At sa mga returning viewers and subscribers, thank you sa inyong walang sawang support. So yeah, mga babes, kung hindi niyo pa po knows, meron pa po tayong isa pang channel. Yes, you heard it right. May isa pa po tayong channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. So if you're interested to make tambay din doon, then malaya kayong tumambay din there. So yun nga mga babes, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT. Lahat kayo welcome. Pwede nyo i-flip yung roles if you want. Cross watchers, welcome din kayo dito. So yan, no, let's go ahead and check these messages right here for ya, Cancer. Archangel Michael, thank you so much. Together with the angels and guides, can we get messages right here for Cancer's October 2024? October 2024 ni Cancer, can you please show me? This reading is intended for my Cancerian people, my Cancer in their natal or birth chart. Any placements? Messages for their October 2024. Cancer. Mga kaganapan na pwede nilang abangan, i-look forward para sa buwan ng Oktubre 2024. This reading is for Cancer people. Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya, Cancer. You do have here the Strength card energy. You also have the Three of Cups energy, Knight of Pentacles or the Knight of Coins, Empress, Five of Swords energy, Magician, Four of Swords, Star card, Ten of Cups energy, bottom of the deck, Seven of Cups, the Sun card energy, and the Six of Coins. Okay. Nakita ko dito ng energy mga babes, no, na posibleng, excuse me, posibleng may manghiram sa'yo, Cancer, no, ng pera ngayong October 2024. For some reason, posibleng alam mo at ramdam mo na baka hindi na maibalik yung pera na utang daw puno, no, sa'yo. Pero parang alam mo or ramdam mo hindi na babalik yung pera niyan. Either meron ka kasing experience na narinig mo, no, na meron siyang inutangan tas hindi nagbayad, no? Or meron siyang parang mga sitwasyong katulad noon, no? Tas ngayon, ikaw naman yung napunta sa ganitong sitwasyon. However, nakikita ko dito na pahihiramin mo pa rin siya, pauutangin mo pa rin siya sa buwan ng Oktubre kahit gayon pa man dahil nakikita ko dito hindi mo siya mahihindian. Posibleng relatives ka mag-anak or family member siya. By blood, yung nakikita natin dito. So, nakikita ko dito mga babes, no, na kung sino man yung energy na yan. Actually, hindi ko naman siya nakikitang manggagancho, no, pero nakikita ko siya ditong possible na dalawa nakukuha ko. One, maliit lang yung kinikita niya dito at madalas hindi nagiging sapat ito para sa kanya at para sa kanya ritong pamilya. Or two, possible na tamad siya. Yan. Ganong energy, alin man dun. So, maliban dyan, Cancer, nakita rin ako dito ng energy na posibleng yung iba dyan na merong away sa loob ng family or may issue about family. Possible na maayos na po yun. Yung iba doesn't have to be issue. Parang yung iba mabubuo na yung family ninyo. Okay? Either na-broken yung family ninyo or naghiwalay yung parents mo before. Possible po yung pagkakabalikan dito. Pero sa iba naman, posibleng hindi naman naghiwalay pero posibleng yung isa napalayo sa inyong pamilya kasi pwede nagtrabaho sa malayong lugar, state, region, or other countries pa nga, no? Or any parts of the world.
Ngayon nakikita ko rito, sakto lang din dahil ngayon ay malapit na ang Kapaskuhan at bare months na 'no, mahaba ang ating Kapaskuhan na pagdating sa Pasko ng Pilipino. So, bare pa lang parang yun na yung ating hudyat na, holiday season na. So, maaaring may umuwi ritong pamilya, kamag-anak mula sa malayong lugar, maaaring bumisita lang 'no, pero makakasama niyo ngayong pagsalubong ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Yes, 'yan nakikita natin dito. So, maliban diyan, Cancer, nakita rin po ako dito ng energy na meron ditong gustong mga yumaman. Taas ang kamay ng mga gustong yumaman diyan 'no. So, mga babes 'no, alam mo kapagka gusto mong maging mayaman, unang-una sa lahat dapat baguhin mo yung mindset mo. Kasi 'pag patuloy mong iniisip yung mga utang, problema sa pera, hindi ka talaga uunlad. Kasi ang pagyaman ay isang positibong pangarap at ang iniisip mo na mga hindi matutupad 'yan, mga problema sa pera 'no, 'yun yung mga negatibo na nakakahadlang sa gusto mong mangyari. Plus, kinakailangan rin dito 'no, na gumawa ka ng action upang mas lalo kang mapalapit sa goal mo na pagyaman, 'di ba? So, nakita ko dito that you are wanting this, na tumapak ka rito sa The Empress energy at nakikita ko rito 'no, na posible mo itong makuha at maabot 'no, ng mabilisang panahon lamang. Actually, 2025 'no, bago pa nga iba pumasok ng 2025, posibleng maging mayaman na kayo rito. Basta, una sa lahat ang tanggalin ninyo ang pag-iisip ng mga problema na may kinalaman sa pera, lalo na patungkol sa pera. So, nakikita ko dito na meron ditong energy ng kasaganaan at Oktubre po ang buwan ng mga biyaya, ang pagpasok ng mga biyaya, no? Kumbaga parang yan ang pinaka-importanteng buwan sa loob ng lahat ng mga buwan sa taong 2024. Kaya naman, manifest here yung abundance, prosperity, no? Yun ang nakikita ko dito. And that yaman will be yours in no time. Yan, no? It's all in your mind, babe. It's all in your mind, okay? And probably take some kind of actions, okay? Para mas ma-pull mo palalo yan sa inyong life, no? Ano ba actions, miss yan? Pwedeng example. Ganito, kunwari, 'di ba? Gusto mo na yumaman kasi gusto mo na magkaroon ng trabaho sa pinakagusto mong company pasukan. Tingin mo kung hindi ka gagawa ng resume ngayon at hindi mo yan ipapasa yung email mo, no? Anong mangyayari diyan? Maglalakad ba mag-isa yan? Yung hakbang dun, yun yung taking action. Magpasa ka siyempre. No? Ipasa mo yung portfolio mo, yung resume mo, lagay mo lahat ng employment history mo doon, ganun. Yun yun, eh. At pinakamaganda sa lahat, positibong mindset. So, maliban yung nakikita ko dito na maaring mag-away kayo ng isa sa mga friends mo rito. Yan, no? At nakikita ko rito na posibleng ang pag-awayan ninyo ay walang iba, kundi love life. Yan. Sa nakikita ko, ikaw ata ang gusto ng taong gusto niya or crush niya rito, no? At ikaw ito na posibleng wala ka namang gusto dun sa tao na yun, pero pinaghihinalaan ka niyan, yung mga tingin mong ganyan, ano, porkit maganda ka, ano, porkit gwapo ka, may ganyan, ganyan. No? Yun yung parang energy ng may inggit, no? Kasi mas napapansin ka kaysa sa kanya. Kaya kahit alam ng friend mo at kilala ka ng friend mo na hindi ka naman ganong klaseng tao, yun yung parang defense mechanism niya para hindi niya mapansin yung kakulangan sa kanya. Ikaw na mas nakakaintindi dito sa sitwasyon, nakita ko rito na kilala mo yung sarili mo and at the same time, alam mo rin na kilala ka ng friend mo. So, ikaw na lamang yung nag-a-avoid dito sa situation at hindi ko nakikita ang pinapatulan mo yung guy or pinapatulan mo yung girl na crush ng friend mo. Just because crush ka rin nun, hindi ka ganon. No? Tsaka possible na may iba kang gusto or meron ka na ritong boyfriend, girlfriend. So, ba't ka naman kukonect, no? Sa isang wala lang, no? Sa isang wala kang gusto. Yan. So, nakita ko dito na posibleng yung tampururot ninyo ng friend mo ay tumagal pa, no? Kasi parang ang nakita ko dito,
kung sino man yung crush niya, hmm, nakita ko rito na yung physical mo rito kasi may pagka-attractive ka kasi tsaka posibleng maganda ka or gwapo ka, good looking ka. Kaya tingin ko kaya ka gusto ng tao na yun 'no, ang nagustuhan niya lang sa'yo ay ang itsura mo 'no. Hindi niya na dito titingnan or tinitingnan kumbaga parang yung ugali mo 'no, kunyari mabait ka, yung magagandang mga ugali mo 'no, yun lahat ay may parang harang, may wall doon. So ibig sabihin na mas tinitingnan niya talaga sa isang tao ay ang face 'no, ang face 'no, yung mukha, ayan. So, in short, mga ganyang klase ng energy, hindi magtatagal 'yan sa loob ng isang relationship, lalo na kung nagustuhan niya lang yung tao kasi maganda, gwapo, 'di ba? So, maliban diyan, Cancer, nakita rin po ako dito ng energy na posibleng meron dito na, opportunity sa trabaho 'no, na matanggap mo. Maganda itong stepping stone, although mabagal yung paglago ng kaperahan dito, tuloy-tuloy naman 'no, at may progress, tuloy-tuloy ta's palaki ng palaki ng palaki ang kikitain mo dito. So, hindi ko alam kung magiging sideline mo ba 'to, side hustle mo ba 'to, or alam mo 'yun, na baka gawin mo itong negosyo kasabay ng pagtatrabaho mo or both, 'yan. Okey lang naman yung slowly, 'di ba? Para mas makita mo pa kung paano mo yan mas i-expand, 'no? And at the same time, 'di ba, mas nai-improve mo rin dito yung creativity at yung skills mo 'no, paano pa mas palaguin yan, 'di ba? So yun nakikita ko rito, Cancer. So maliban diyan, hindi ko alam kung mahilig ka ba manood ng movies, theater, mga ganyan 'no, or sa cinema, 'yan. Nakita ko rito na contented ka naman na nanonood ka sa iyong mobile phone, sa iyong laptop, desktop. Pero parang yung mga nakuha ko rito 'to simple lang naman 'tong mensahe na 'to, parang nasa isip ninyo gusto niyo naman manood sa big screen. Parang ang tagal ko hindi nagpupunta ng sinehan. Nood kaya ako dun, one time lang naman, eh, may mga gano'n kayo sa mind mo, gano'n. Isabay ko kaya sa pag-grocery ko, yun may gano'n or ano kaya, mga gano'n. So, parang gusto ninyo mga babes 'no, na parang pumunta mismo 'no, sa cinema at dun manood or sa teatro 'no, like manood doon, hindi sa comfort ng inyong home, hindi sa gamit na ninyong mobile phone or, laptop, desktop, 'yan. Like literal na cinema or teatro, 'yan. 'Di ba gusto niyo ma-try yung popcorn, 'di ba? Sa bahay 'pag nagluto kang popcorn baka tumalsik pa yung lahat, 'di ba? Dun ready na bibili ka na lang, eh, 'no? So, upsize pa 'di ba, pati yung drinks 'no, so may mga gano'n. So, parang tagal na rin 'no, na hindi mo yun nagawa parang gusto mo ulit na gawin yun. Either gawin yun kasama yung special person mo if meron or gawin mo yun ng mag-isa or with your friends, yun. Basta pupunta ka dun, maiisip mo yan 'no, and posibleng gawin mo yan October, oo, nakikita ko rito, okey or sakto malapit na yung December may MMFF 'di ba, Manila Film Fest, 'di ba sakto yun. So, yan, maliban diyan Cancer nakikita ko din dito na may a-attend-nan ka ditong isang okasyon, kung hindi okasyon parang event, 'yan 'no, or kung hindi a-attend ka diyan, posibleng isa ka sa mag-ayos niyan. Nakuha ko rin dito. So, hindi ko alam kung ikaw ba ay organizer or whatever, planner dito. Basta nakikita kitang nandun, okey? At hindi lang hindi lang yung pagpunta mo dun or hindi ka lang nagtatrabaho, hindi lang yung duties mo or responsibility mo kaya ka nandun. Kunwari bisita ka 'no, at ang duties mo kunwari inaanak mo kasi may birthday 'no, ikaw yung ninang, mga ganyan. Or, ikaw ito na attend ka sa kasal kasi ikaw yung abay, bridesmaid or groomsman, 'di ba? May gano'n, 'di ba? Pero or ikaw naman yung photographer diyan, sabihin natin o ikaw yung taga-ayos ng reception, may mga gano'n. So, bukod sa normal mong duties at responsibilidad sa araw na 'yan, meron akong nakikita diyang gagawin mo na hindi naman parte ng duties or ng trabaho mo. Like let's see,
isa kang staff dyan at nag-organize ka, may lalapit sa'yo dyan na posibleng makikipagkilala sa'yo. Mga ganun, like, hindi usual, no? Yung parang andyan ka for work pero biglang makikipagkilala sa'yo, no? Or kung ikaw naman 'to na ikaw yung bridesmaid, groomsman niyan 'no, 'yan gano'n din 'no. Meron ding instance diyan na akala mo pupunta ka lang diyan and you're gonna attend your best friend's wedding or whatever, but meron pang iba kang gagawin diyan at lumalabas pa yun bilang isa sa significant or importanteng parte or sitwasyon ng life mo starting October onwards. Meaning, kung may makikilala ka man diyan, nakikita ko na tuloy-tuloy pa rin ang inyong pagkikita at pag-uusap October onwards. Yan. So, there you go. Those are all the messages we've got right here for you, Cancer. So, maraming salamat sa oras mo. And again, I'm Mian. Welcome and sarang hiyo, love and light.